Hello everyone! Ayan, at si Tita Wena nga ay nagluto ng gourmet tuyo. Ayan, sarap no? Ang very crunchy and yummy na gourmet tuyo ni Tita Wena. Look at that. O, diba? Sarap yan guys. Tingnan nyo guys yung texture ng tuyo. Oh, di ba? So, ayan. So, lahat po ng pamamaraan ay meron tayo sa pagluluto ng ating tuyo. Mula sa pagka-fry ng ating mga gulay, sa pagka-fry ng ating mga ingredients, ay meron po tayong tamang procedure. Ayan. At sa paghuhugas ng ating tuyo, at hanggang sa pagda-dry ng ating tuyo ay mayroon tayong right procedures. Marami akong nakikita na tutorial ng paggagawa ng gourmet tuyo sa online. Yung tuyo, pagkagaling sa pagbili sa market, hindi nila hinuhugasan. That is not actually correct way kasi yung mga tuyo from the supermarket or from the wheat market, mula sa pinagbilhan, dinadapuan po yun ng langaw, no? Kaya maging particular po tayo sa paglilinis. Ayan, so dapat po hugasan muna natin yung tuyo, i-air dry, bago natin gupit-gupitin kung malalaki ba yung size. Ayan, at pag na-air dry na nga, so inaakala nyo ay tuyong-tuyo na siya, saka natin sila gupitin ng ganyang size. Ayan guys. So, hindi mo mapapalabas ng ganyan kaganda ang iyong gourmet tuyo pag mali ang procedure. Ang tendency, madudurog yan. Hindi buo-buo ng ganyan. So kung nakikita nyo, ginupit-gupit natin yung ating mga tuyo, pero buo-buo siya. Ayan o. Ayan guys, tingnan nyo oh. Ayan, and very crunchy siya guys. So, for yummy. At yung sili nga, ay hindi ko na lang dinurog. Ayan. Para kung may bata na kakain yan, at hindi sila keen sa chili or spicy, so they will also enjoy. Ayan. Pero kung ako lang guys ang kakain, mahilig kasi ako sa spicy, dudurugin ko na yung sili. Pero, pag gusto kong i-stock, no? So, anytime, any moment, pag nagpunta mga brother and sister ko, pamangkin ko, at gusto nilang tikman, ayaw nila ng spicy, so, dudurugin na lang yung sili. Kaya, yan din ang purpose kung bakit buo yung sili na yan. Ayan. So, baka may mag-comment po kasi na bakit hindi dinurog yung sili? Mas masarap sana pag dinurog yung sili. Yes, I know that. And I also like to do that. Pero, iniisip ko rin po yung ibang kakain na hindi sila mahilig sa anghang or may allergy sa anghang. Like yung palaki ko, no? Pag kumakain siya ng maanghang, namamaga yung kanyang lips. Ayan guys, ang sarap nito guys, promise. Ang sarap niya sa kaning lamig. Look at this. Wow. At yan guys ay mga gulay. Yan po ay sitaw na pinray ko. So ang sangkap po nito ng mga gulay ay long beans, which is sitaw, celery, and labanos. Pwede rin po ang carrots kung kayo ay mayroong carrots. It happened, wala na pala akong carrots. Nagamit ko na sa juice. Ayan. But make it sure po na yung gagamitin yung mga gulay ay hugasang mabuti. At pagka-chop-chop, i-air dry po ninyo. Para sa pag-piprito nyo ay hindi magtalsikan. At mas madali nyo nga ang maprito kung wala ng water, no? Hindi na siya masyadong watery. So, ayan. Ang sarap, guys. Ang sarap-sarap niyan. Super. Look at that. Wow.
Yan ang gourmet ni Tita Wena. Delicious. Wow. Delicious gourmet. Ayan. So, pinako-cool down nga lang natin at ilalagay na natin ngayon sa ating jar. Sarap nito guys, pag natikman nyo, grabe. Bagay siya sa kaning lamig or bagong saing man. At masarap din po siyang i-partner sa sticky rice. Yung sinaing nyo na sticky rice, na nilagyan nyo ng kunting gata, no? Sobrang sarap guys, natikman ko na. Lalo na pag yung sticky rice, ilagay nyo sa dahon ng saging, tapos lagyan nyo nito sa ibabaw. Ay nako, grabing sarap, promise. Ayan. So ayan, so meron na tayong gourmet tuyo. Ayan. So, pagkatapos po nating ilagay ito sa jar, ay i-maintain lang natin sa refrigerator. And then, pag kukuha tayo, make it sure na meron tayong serving spoon para mapuprolong yung life ng ating gourmet. At kung kayo naman ay walang refrigerator, make it sure lang po na pag sasandok nyo doon sa inyong gourmet ay malinis yung kutsara nyo. Or kung marami kayong ginawa na ganito, ilagay nyo sa separate jar na good for consume ng 2 to 3 days lang yung isang jar. And then, yung iba naman para hindi laging nabubuksan. Kasi po pag paraging nabubuksan ay papasukan ng bakterya. So yun po yung nagko-cause ng mabilis na pagkasira. So ayan guys. Salamat sa inyong panunood. Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. And let's not forget to pray because prayer is our powerful guidance in this life. Yes. I love you all guys and God bless.